Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Tayo po ay maghaharal ng Ebanghelyo ayon sa kasulatan. Ang gamit po natin, salita ng Diyos, Biblia. May mga sekta ng reliyon naniniwala sa Diyos, pero hindi naniniwala sa Diyos. O mabuting sabihin na naniniwala sa Diyos, pero hindi naniniwala kay Jesus. Ano? Masyadong kontrobersyal po ang ganyang klase ng reliyon. Naglipa na po yan dito sa ibabaw ng lupa. Naniniwala silang lahat sa Diyos. Opo, lahat. Pero, pagdating po kay Jesus, hindi sila naniniwala kay Jesus. O, hindi sila naniniwala sa patotoo ng Diyos about Jesus. Kumbaga, napakagulo ng kanilang reliyon. Nagbabasa sila ng Biblia. Opo, babasa sila ng Biblia. Magagaling pa sila magbasa. Nakikipagdebate pa. Kapag hindi nila kakursunada ay binasa ng kadebate, ayan, pipilipitin po nila yan para humayo sa kanilang gusto. Ganon po ang mga sekta ng reliyon. Kaya walang tigil ang debate. Kaya nakikita mo pag may debate, para silang illegal recruiter. Yung miyembro ng kabila, nare-recruit nila. Yung kanila naman, nare-recruit ng mga kabila. Kumbaga, palitan lang eh. Yan hanggang sa may basbasan yun, umaalis naman sa kanila. Magugulo sila. Ano sila? Simbahang magugulo. Nagdidemandahan pa. O kaya ka magugulo eh. Didemandahan pa. Sabi ng isa, kayo mamamatay tao kayo. Ang sagot naman nitong inakusahan, kayo mamamatay kayo. Oh, pareho. Eh di pareho silang mamamatay tao. Kasi isang kanilang argumento eh. Pumapatay kayo ng tao sa loob ng simbahan niyo. Eh no, sabi ng isa, pumapatay kayo ng miyembro sa loob ng simbahan niyo. Okay? Pero bago tayo papalaot, tayo muna ipanandalian manalangin. Panginoon Diyos, aming Ama, minsan pa samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng Ebanghelyo sa oras pong ito. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Buksan ang puso't isip ng bawat isa. Sa ngalan ni Yesus. Amen. Tignan niyo po ang sinabi ng ating Panginoong Yesus Kristo. Dito po sa 1:14. Ganito po sabi ni Yesus. Sinabi ni Yesus sa kanila, huwag kayong mabagabag. Magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sabi ni Jesus, tiwala kayo sa Diyos, magtiwala din kayo sa akin. So, dalawang personality, Diyos at Jesus. 17:3-1. At ito ang kaulugan ng buhay na walang hanggan. Ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos, referring to God the Father. At makilala rin nila ako na isinugo mo. Dalawa na naman. Nung sabi niya, makilala ka nila. At makilala din ako bilang sugo. Di ba? Ngayon, sa 1:34, ano naman na nakalagay?
Sapagkat si Kristo na sinugo ng Diyos ay nagpapahayag sa atin ng mga sinasabi ng Diyos dahil lubos na ipinagkaloob sa Kanya ang banal na Espiritu. Sino si Jesus sinugo ng Diyos? Di dalawa naman. May nagsugo, sinugo. Sino sinugo? Si Jesus. Sino nagsugo? Ang Diyos. Kung ano salita ni Jesus, yun ay salita ng Diyos. Dalawa na naman. The Father and Son. 1:12:49. Sabi ni Jesus, may ibang atol dito sa 49, sapagkat ang mga haral ko hindi galing sa sarili ko lang, kundi galing sa amang nagsugo sa akin. Siya ang nagutos kung ano ang sasabihin ko at alam kong sa 50 at alam ko na ang mga utos niya ay nagbibigay buhay na walang hanggan, kaya't kung ano ang pinasasabi ng Ama, yun ang sinasabi ko. O dalawa na naman. Sinugo si Jesus ng Diyos, Ama. Ang nagsugo ang Ama, ang sinugo yung anak si Jesus. Yung aral ni Jesus galing sa Diyos, hindi galing sa kanyang sarili. Ay maliwanag po, ano? Lagi silang magkasamang mag-ama. Ngayon, kaya paksa natin, naniniwala sila sa Diyos, kung minsan hindi sila naniniwala sa Diyos. O, gaya dito, naniniwala sila sa Diyos, pero hindi sila naniniwala sa anak. Magulo ang mga ganitong klaseng reliyon. Ito kaibigan, wala akong pakangalanan ng reliyon. Kung miyembro kayo niyan, kung member ka, na naniniwala sa Diyos, kung minsan hindi rin naniniwala sa Diyos. Naniniwala sa Diyos, kung minsan hindi sila naniniwala kay Jesus. Layasan nyo yan. Maghanap kayo ng ibang mga Kristiyanong denomination, nagkalat naman. Yan ang masasabi ko sa inyo. Ano pa? Ang Biblia pinababasa sa tao. Sa Biblia mo mababasa yun eh. Magbasa ka ng Biblia. Etong mga reliyon naman na to na sabi nila sa miyembro, huwag kayong magbasa, wala kayong karapatan. Kami lang ang pwedeng magbasa niyan. Mga ministro. May reliyon naman, bumabasa din sila ng Biblia. At yung miyembro nila, pinipintasan ng Biblia. At yung pinipintasan nila Biblia, yun din ang ginagamit nila ng Biblia nang magparehistro sila. Kumbaga, parang ganito. Kung itong Biblia itong gagamitin mo, pinipintasan nila, ay ginagamit nila. Pero nung nagparehistro sila, itong pinipintasan nilang Biblia ito, siya rin ang ginamit nila. Then pagkatapos sasabi nila, yung ganitong Biblia, maling salin yan. Ginagamit nila. Nagparehistro, ginamit nila. Ang nasa ba? Maling salin. anong klase simbahan sila? Di maling simbahan sila. Di ko napapangalanan yan. Pero kung magko-comment magtanong kayo, pangangalanan ko sa sagot. O baka naman madulas ang dila ko. Papangalanan ko yung mga yan. Okay. Tandaan nyo naniniwala sila sa Diyos kung minsan di sila naniniwala. Mas naniniwala pa sila sa kanilang founder. Yung founder nila tao, pinaniniwalaan nila. Samantalang ang Diyos ang may gawa sa kanila. Kung minsan pinaniniwalaan nila, kung minsan di nila siya pinaniniwalaan. At yung kasama ng Diyos na lumikha sa kanila, hindi rin nila pinaniniwalaan.
Malala ang religion dito sa Pilipinas. Ang masakit. Ang mga religion na yan, ginagamit ni Satanas. Saka nakakita kahit mamamatay tao yung mga politiko, kinakampiyan nila, pinaglalaban pa nila. Pinagrarally pa nila. Mga masasamang reliyon. Kaya hindi na ako maniwala kung may mga iglesia dito sa babaw ng lupa, iglesia ni Satanas sila. Hindi sila iglesia ni Kristo, hindi sila iglesia ng Diyos, hindi sila iglesia ng Panginoon. Sila iglesia ni Satanas. Nagkukunwari sila iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos. Pero ang totoo na, ang Panginoon nila at ang Diyos nila, walang iba kundi si Satanas. Bakit? Kumakampi sila sa mga magnanakaw, sa mga pumapatay ng taong reliyon Mga politiko Saan ka nakakita? Talagang anti-Kristo pa sila. Anti-God pa sila. Kaya, kung ganyan kayo, mga nanonood ng video baka miyembro kayo yan, layasan nyo yan. Kaya nga sabi ko, layasan nyo, maghanap kayo ng ibang mga kalat-kalat na denomination dyan, kahit pa paano ba, alamin nyo yung aral nila. O ako, kung ano yung nakasulat, wala tayong problema dyan. Sino may problema? Di kayo. Alam nyo sa akin, kahit anong Biblia, welcome. Sa kanila, welcome din naman na lahat ng Biblia. Pero ang problema, yung ginagamit nilang Biblia, gusto nila kapag panig sa kanila. Pero kapag yung ginagamit nila, na hindi panig sa kanila, ano sasabihin na? Ay, maling salin yan. Hindi ba talaga mga ganyan sila, may something sila sa utak. Saan ka nakakita? Ginagamit niyang Biblia. Dumidipesa siya. Pagkatapos, sasabihin niya yung ginagamit niyang Biblia, pag binasa naman ng kabila, ay, maling salin niya. Hindi ba meron silang something? Malalaya. Kaya, takasan iwanan ko yan. Baka madulas ang dila kung magtanong kayo. Okay, tingnan natin. Naniniwala sila sa Diyos na si Jesus sinugo ng Diyos. Binasa naman natin Sino sugo? Ayon sa mga binasa ko. Babasa na naman tayo. Para hindi tayo malilito. Ganito po nakasulat sa kasulatan. Sabi ni Jesus, 6:38, sapagkat naparito ako mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng aking Ama na nagsugo sa akin. Kung ano ang kalooban ng Ama, susundin lahat ni Jesus. Kasi sinugo siya. So, si Jesus po ay sugo ng Diyos. Kung ano pinasasabi ng Diyos, yun ang sasabihin niya. Walang labis, walang kulang. Kaya nga, sa pangangaral ni Jesus Christ sa lupa, wala pong mali. Kasi lahat yung galing sa Diyos. Kasi kung magkakaroon ng mali kay Jesus, lalabas mali na ang Diyos. Kaya yung mga naniniwala sa Diyos, kung minsan di sila naniniwala sa Diyos. Yung naniniwala sa Diyos, kung minsan di sila naniniwala kay Jesus. Kaya yan, walang pag-asa yan sa buhay na walang hanggan, ayon sa Biblia.
Isipin mo, hindi ka maniwala kay Jesus, eh dala ni Jesus sa aral ng Diyos. Pagkatapos di ka maniwala sa Diyos, ang sinugo si Jesus, hindi ka maniwala kay Jesus. Tingnan natin na. Dito pa rin sa 1. Tingnan nyo, nung nangangaral si Jesus, yung mismong kabarangay niya, alam mo may barangay na rin eh, kababayan niya. Dito sa 1, tingnan po natin dito mahilig sila magipagdebate kay Jesus yung mga ito eh. Sa 8:43 ng 1, tingnan po natin ang nakasulat. Hindi nyo maintindihan ang sinasabi ko dahil hindi nyo matanggap ang aral ko. Yung aral ng Diyos, dadala ni Jesus, hindi matanggap ng mga tao sa panahon niya. Itong mga taong ayaw maniwala kay Jesus, anong sabi ni Jesus? 44, ang diablo ang inyong ama. Kaya pala hindi sila naniniwala sa aral ni Jesus sapagkat sila ay kampon ni Satanas, anak ni Satanas. Si Satanas ka, hindi naniniwala kay Jesus, hindi natural. Yung kampon niya, hindi rin maniwala kay Jesus. Ano ang hindi nila pinaniniwalaan kay Jesus? Si Jesus ay Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Anong sabi nila? Ay, hindi totoo yan. Kita niyo? Sinasabi, hindi raw. Hindi totoo yan. Sila lang ang nagsasabi yan, pero ang Biblia hindi po. Para madali tayong maintindihan. Yung tatay ko, nanay ko, pareho po silang tao. Nang sila po'y nag-asawa at nag-honeymoon, ako po ang naging bunga. Pareho kaming tao. Kayong mga nanonood ng Biblia, di ba ang tatay at nanay ninyo parehong tao at kayo ang lumitaw? Si Jesus po, anak siya ng Diyos. Meron ba nanay? Si Jesus? Pag may nanay, may asawa ang Diyos. Kaya bugtong nahanak. Ang kanya pong pagkapanganak ay nagmula sa banal na Espiritu. Ngayon, yung banal na Espiritu, tao ba? Espiritu nga eh. Ang Diyos ba, tao o Espiritu? Espiritu. O si Jesus, anak ng Diyos. Di Espiritu. Isipin niyo po yan. Paano mo ngayon sasabihin tao si Jesus? Sabi nila, pinagbuntis daw ni Maria. Yan tanong, sino gumalaw kay Maria? Bago paggalawin ni Jose si Maria, nagdadalang tao na siya. Kaya gusto layasan ni Jose si Maria. Lalayasan ko ito, mamayang gabi, pagtulog kami, lalayasan ko ito. Meron na pala nakagalaw sa kanya. Naunahan na ako, sabi ni Jose. Pero mahagap ang Diyos. Pagdating ng pagtulog sa gabi, sa panaginip, nagpakita po ang anghel ng Diyos. Sanabi niya kay Jose, Jose, wala nakauna sa iyo. Sapagkat ang dinadalang tao ni Maria ay mula sa Espiritu Santo. Kaya bukas, paggising mo ng umaga, pakasalan mo Paggising nila sa umaga, pinakasalan niya si Maria. Saan daw galing? Sa Espiritu Santo. Ang pinagdadalang tao. Ang sagot naman ng mga Antikristo, kita nyo? Nagdadalang tao? Anong gusto nyo sabihin? May tamang paliwanag po. Opo, nagdadalang tao. Kasi po, nagkatawang tao ang Yesus na walang katawan. At yung katawan niya ay binigay ng Diyos. Doon po, ginamit sa sinapupunan ni Maria. Kaya nagdadalang tao. Magkakatawan tao po ba kung meron ng katawan tao si Jesus? Gamitin niyo naman ng coconut ninyong walang laman. Baka sakali.
Ito, Hebreo 10:5. Kaya nga, nang dumating si Jesus dito sa mundo, sinabi niya sa kanyang ama. Okay, nagsasalita si Jesus, kausap ang kanyang ama. Hindi mo nagustuhan ang mga handog at kaloob ng mga tao, sa halip binigyan mo ako ng katawan na iahandog ko. Sino nagbigay sa katawan? Ang Diyos. Nang binigyan siya ng katawan, nagsasalita si Jesus ang kausap ang Diyos. Meron na bang katawan si Jesus dyan? Wala! Kaya sinabi niya isang katawan. Ito Hebreo 10:5. Kaya nga, nang dumating si Jesus dito sa mundo, sinabi niya sa kanyang ama, hindi mo nagustuhan ang mga handog at kaloob ng mga tao. Sa halip ay binigyan mo ako ng katawan na iahandog ko. Binigyan siyang katawan. Kaya nagdadalang tao ang Maria. Kaya kung hindi binigyan ng katawan ng Diyos si Jesus, meron ka bang ipapako? Wala. Matutubos siya ba yung kasalanan? Hindi. Kailangan bigyan siya ng katawan tao na gaya natin. Para siya ay may handog, gaya ng paghahandog ng mga kasalanan. Alam nyo, ang Biblia po, napakasimple lang naman. Pinahihirapan pa nila kayo Binubudol-budol kayo. Niloloko na kayo. Kayo naman, tangula kayo na. Opo. Siya nga po. Opo. Alam nyo na kung sino ba kaya. Sabi, opo. Siya nga po. Akala mo, banal na banal. Baka demonyo naman. Baka politikong magnanakaw, pumapatay. Pinapaligan nila. Lagot kayo. Kung inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo ng tamang-tama. Walang labis, walang kulang. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Like, share kayo, mag-share. Kayong mga nasharean, mag-share po kayo. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye! Tandaan nyo, yung aral ng Biblia,